the newly endorser of Milo Philippines, si Mr. EJ Obiena. Congratulations, sir. You deserve it. And mukhang nawala na sa picture si Carlos Yulo. At hindi tayo nakarinig o nakapanood ng mga statement coming from Carlos himself and from the Milo company. So, deserve ni Carlos ang walang award. At deserve ni EJ ang maging newly endorser ng Milo product. So guys, let's talk a different topic. I'd like to share to you guys one of the topic assigned to me last year sa CFC hold namin, the Christian family. This is a very nice topic actually. And this is very related to Carlos Yulo's family and to Chloe's family and to them, to this two individual, because someday or in the future they will be building their own family. Now that they are living together, even it is not supposed to be because they are not yet legally married, but in the future I think they are going to be the husband and wife. And this topic that I'm going to share to you guys is a recapitulation of the topic I've discussed last year. I hope I could remember everything I had discussed, no? So this Christian family is this Christian family topic is very nice or very related, especially nowadays that we almost forgot the importance of a family. So on that module, I remember that Pope Francis stated that the family is imperfect, yet this is a beautiful gift from God. And aside from that, I also remember question, and this question goes this way. Why God's plan for families is sometimes not happening? And this questions is really very important. It's really, really important. Maybe some of us do not believe that sometimes God delayed his plan or delayed his answer to our prayers, but he does. He does. So let us take some reason or allow me to share some reason, because according to that module, God has lost his central place in every family. And how? First, the traditional family that was been brought to this world by our great grandparents is not happening anymore. So what are the traditional family that I'm talking about? So the traditional family is a family like the family where Jesus came from. Alam naman natin na si Jesus ay ipinanganak sa sabsaban. Very simple, payak, simpleng pamumuhay. So nowadays, in this modern family, parents no longer bring up their children in discipline and in the instructions of God. So first, let us take first discipline. So ano yung mga discipline na dapat na ibinibigay ng mga magulang? First is yung discipline na nanamnamin ng bawat bata na pagdating ng panahon, yung discipline na yan na ini-implement o ina-apply ng kanilang mga magulang ay yung disiplinang magmumulat sa kanila into a good values. Hindi ko sa pagbuhat ng sarili kong bangko. This discipline na ipinamulat sa akin ng nagpalaki sa akin like my lola, ito yung mga naranasan kong discipline na hindi
kumakalaban sa mga magulang. Kasi nowadays, it's really hard to discipline kids. Kasi nandyan na si DSWD, nandyan si social worker, nandyan yung gadgets. So it's really hard. Unlike before, yung mga panahon ko o panahon ng mga kaidaran ko, gadgets is never exist. Pero this time, iba na. Iba na talaga. Modernong-moderno na yung posisyon ng mga parent to their children ay na-undermined because ang dami ng factor na nakakahadlang para madisiplina yung mga bata. Kasi kahit sa school ngayon, yung pagtuturo ngayon ng mga teachers, very parang takot na yung teacher sa estudyante kasi nandiyan na si gadget, pwede kang mabidyuhan, pwede kang isumbong sa principal, pwede kang kasuhan ng child abuse, pwede kang, ang dami mong kaharaping mga kaso. This modern time, unlike, kaya ang hirap pala nung minsan na naging magulang ka sa modernong panahon kasi hindi mo na yung impluwensya na sobrang lakas manghatak sa mga bata ay, yun yung nakahadlang para disiplinahin ang mga anak nila. So, and maybe ito ring impluwensya ng mga kaibigan. Kasi ang impluwensya ngayon ng mga kaibigan ay sobrang lakas talaga lalo na if we're going to talk about Carlos and Chloe, grabe yung hatak ni Chloe kay Carlos na kaya niyang i-manipulate yung utak ni Carlos para ma-disconnect si Carlos sa family. It's happening. Kasi hindi na nga talaga siya nakikinig sa kanyang pamilya kundi kay Chloe na lang umiikot yung kanyang mundo. So, isa ito sa mga factor kung bakit ang magulang ngayon ay hirap dumisiplina sa mga bata. Like itong generation nila Carlos and Chloe. And even yung biological mom ni Chloe, isa rin siya sa parang sinukuan niya si Chloe, no? Sinukuan halos si Mrs. San Jose at saka si Mrs. Yulo, sinukuan nila ang kanilang mga anak. Mas nangibabaw ngayon yung kapangyarihan nitong Chloe at ni Carlos over their parent. Kasi sila yung nasunod eh. Hindi sila nagpatalo sa kanilang mga magulang. In fact, doon sa social media na naglabas sila ng mga resibo o screenshots, kaya ni Chloe magrebato sa dalawa, sa kanyang mga magulang na biological at sa kanyang magiging biyenan to be. Kasi 'di ba, kaya nga niya asarin na yung beshi mo, kamusta ang beshi mo? Tapos dumugtong si Carlos na yung beshi mong sinungaling at yung magnanakaw. So, say that, kung gaano nakakatakot yung pagsuway nila sa power ng mga magulang, it's because of the very strong factors and influence coming from environment. So nowadays, family is under attack from evil forces. Yun yung ngayon, yun yung pinaglalabanan ng mga magulang compare sa before. Kasi sabi ko nga, gadget isa sa mga nakahadlang sa pagdisiplina. Kaibigan, barkada, itong mga government offices like social services o social workers and itong mga DSWD and iba pa na nakikialam sa pagdisiplina ng mga magulang at even mga teachers nawawala na ng power to discipline their students kasi tinuringan ngang sanang second parent to the second parent of these children pero mukhang wala na, parang mas pinapakinggan na ngayon o pinapanigan yung mga sumbong ng mga kabataan. That's why kung ibabalik natin ang topic dun sa tanong na why God's plan for the family is not happening or is delayed, it's because
ano na, mas ano na, mas nangingibabaw na yung kapangyarihan ng mga nakakabata kaysa mga nakakatanda. Kasi another example is during, family time na nawawala na rin, yung sa buong bahay, sa isang buong bahay, ang typical na pamilya, nowadays because of the gadget, nawawala na yung mag-pray before eating, nawawala na yung manonood ng TV all together with the kids, nawawala na yung, pag-uusap-usap na minsan ginagawa yan, una na isa sa mga traditional na mga ginagawa ay itong family bonding, 'di ba, nung mga nakaraan, kung nakikinig, kung maire-recall lang natin yung mga tatay nagkukuwento o yung mga lola meron silang mga kuwento tungkol sa mga sinauna o yung mga alamat, yan ay nawawala na ngayon. So, nawawala na rin sa picture ang Panginoon, ang Diyos. Kasi paano mawawala ang Panginoon sa picture sa family? It's because yung pamilya, wala na silang togetherness. Wala nang nagdadasal na sabay-sabay. Wala nang nagdadasal bago kumain. Wala nang nagdadasal bago matulog. Wala nang bonding na nagkukuwentuhan ang pamilya. Wala na yung pagmamahal. Kumbaga, ang pamilya ngayon ay para na lang boarding house. Yung bahay ngayon ng mga modernong panahon ay parang boarding house kasi nasa loob ka na lang ng pamamahay mo. Kailangan mo pang i-text ang anak mo na, "Oy anak, kakain na anak, naghugas ka na ba ng plato? Ikaw ngayon ang nakatoka." Lahat ay ipinapadaan na sa gadget. Itong pangyayaring ito ay binansagan na not a family, but a boarding house. So yun ang nangyayari ngayon sa kabataang ito na si Carlos Yulo at saka si Chloe. Parang sila ang pinakaswak na example sa isang pamilya na hindi na nagkakaisa. Hindi lang parang kundi sila talagang example ngayon sa isang pamilya na dini-disrespect na nila ang mga values ng, ng pamilyang Pilipino at pinapalitan ito nila ngayon ng pag-undermine sa kanilang mga magulang. Kaya, ah, hindi natin maiaalis na God can delayed nga. He can delayed His answer to our prayers. Kasi, masyado na tayong abusive sa ating mga free will. Yun, hindi na tayo nagiging generous sa ating mga magulang. At ang pagiging generous is not only, helping through financial, but also generous for our love. Yun yung nawawala na nowadays. Kaya nakakalungkot na unti-unting, nangingibabaw yung power of the social media and the power of the influence of the barkadas. At nababaliwala na yung traditional na tipo ng pamilyang Pilipino na dapat, nasusunod yung katagang, "For the family that prays together, stays together." Naalala ko lang itong topic na ito dahil ito yung inassign sa akin ng aking head at very related to this, family riff ngayon ni Carlos Yulo, Chloe San Jose, and her family. So maraming salamat po. Sana ay hindi kayo naguluhan at sana may napulot kayong konting aral dito sa topic na na-share ko sa inyo. Thank you very much.